Magsisimula na nga ulit tayo mga mare sa mga nasayang nga nating tanim, kaya eto't inasikaso na nga rin nila. Pero bago ngayon mga mare, pumunta muna nga sila sa kabila dahil nga magpapakain nga sila mga mare. Pero ayun nga, at eto nga tingnan nyo naman nga si Gail, nakatambay na naman nga dito. Abay niloloko nga ni Kulot, parehas pa nga daw na damit nga si mama sa si Gail. Kapag ganitong oras nga mga mare ay talagang hindi nga ito palang ite. Paano ba naman tinitimbang kung matutulog ba o maglalaro kasi inaantok pa nga. Pero pagkatapos nga nilalaro nila si Gail ay umalis na nga rin sila mga mare at kumpleto nga sila dyan. Ay hindi pala sila kumpleto, bali si Ran nga ay mahuhuli na nga yan dahil hatid pa nga ako ni Ran. Ay wag ka mga mare, for the uniform nga tayo dyan, kahit nga nakapalda, for the motor nga rin tayo. Hindi kasi ako mga mare sanay na pang upungang babae, kaya ayun ganyan nga yung upo ko. Tapos sinubukan ko nga lang din mag-heels nga mga mare na sapatos, pero sabi ko hindi ko na uulitin kasi ang hirap pala. At eto na nga mga mare, mga itik nga natin, natuwa nga rin kayo na yung mga itik natin ay marunong nga silang umuwi. Kaya naman nga nung pinalabas, alam na nga nila kung saan nga sila mga mare pupunta. Tingnan nyo naman, no? Doon na rin talaga ang naging tambayan nga nila sa lupa nga nila Ate Marlene, dahil ngayon nga lang ang may tubig nga ngayon at eto't malayo nga to sa atin. At si tatay nga ay naman daw nga mga mare ng isda, pero napansin ko nga ngayon paunti na nga ng paunti ang isdang nahuhuli nga natin kasi paubos na nga ang tubig. Dahil siguro wala na rin naliligaw nga dito mga maring isda kasi wala ngang agos. Kumuha nga rin pala sila tatay ng kangkong para ipakain nga dito sa baboy nga natin. Na nga lang din talaga ang kagandahan ay talagang ali nga tayo pagdating nga sa kangkong. Si Kuya Richard naman nga dito ay nagsibak nga rin mga mare ng kahoy. Etong kubo talaga natin mga mare ay kailangan nga taasan, kung ipapaayos man to ay kailangan na nga mga mare itaas na lang. Yung talagang mala second floor na nga siya mga mare, tapos may hagdanan na nga lang na mahaba. Para nga kahit may baha dito ay hindi na nga mga mare maabot pat masayang nga yung mga kahoy. Dahil kung magpapatambak pa nga tayo dito mga mare ay hindi talaga biro ang uubusin. Dahil nung nakaraan nga mga mare ay talagang hindi rin biro yung nagasto namin sa pagpapatambak. Kaya naisip namin kaysa nga itambak nga dito mga mare lupa, itaas na nga lang yung kubo. Tapos magagamit nga natin to sa tag-araw mga mare kapag magtatanim nga tayo. Sa tag-ulan naman ay mangingisda naman nga. Pero kapag sapat na yung magkaroon nga tayo ng budget na sobra-sobra, baka nga mapatambakan nga natin to. Pero sa ngayon eto muna nga. Bali inalis na rin pala yung tali nga dito sa ating baboy. Bali kasi sinanay nga lang siya, baka kasi magtatakbo. Sabi nga ni Ran, maamo nga to mga mare, tingnan nyo naman lumalapit nga siya. May mga baboy kasi na parang ayaw nga lumapit nga sa tao, at eto't napakasarap ng ulam nila, itlog na maalat. Ang tagal ko na nga rin yata hindi nakapag-ulam nga nito mga mare, at hindi na rin kasi ako nakakagawa. Hindi na rin kasi ako mga mare nakagawa mula nga nung bumaha nga. Kaya ayan, kinailangan tuloy natin bumili nga ulit ng itlog maalat. Syempre kapag may itlog maalat, masarap nga yan sa kamatis. Pero wala nang masasarap pa dyan kung meron ngang mangga. At kung masweswertehin ka pa nga mga mare, masarap dyan sa pritong isda o kaya naman inihaw. Pero alam nyo ba mga mare, si Ran ngayon nga lang daw niya nalaman na may itlog maalat. Nung napunta nga daw siya sa Bulacan, una pa nga nung ginawa ko ayaw na ayaw niya talagang kumakain. Nung natikman ay anak ko mga mare, ayaw ng lubayan. Siya na mismo ang nagre-request na gusto niya ng itlog maalat. Di ko alam kung ano niluluto nga dito ni Kuya Richard. Parang manok nga ata na prito na sinabawan nga nila mga mare. Pagkatapos nga ginisa ni Kuya Richard mga mare, nilagyan na nga rin ng tubig para nga may sabaw. O diba, saktong-sakto ngayong kain nga nila ngayong araw. Basta talaga silang magkakasama ay hindi nga sila magugutom. Hindi na nga nila kailangan ng babae kasi sila mismo ay kayang-kaya na nga nila. Yan nga din ang naisip ko mga mare, na sanayin nga si Gail na mag-isa. Hindi naman literal na mag-isa mga mare, pero sanay nga siya sa gawaing bahay, magluto, ganun. E diba sa panahon nga ngayon ay pambihira na nga lang yung batang na ganun. Yung parang marunong na sa buhay kahit man lang sa mga gawaing bahay. Syempre, yung mga linyahan nga ng mga magulang natin, ng mga bata pa nga tayo na hindi nga habang buhay ay buhay sila. Kaya kailangan ay matuto nga tayo mga mare sa mga bagay-bagay. Sabi nga ni mama nun, para nga daw kung mapunta kami sa ibang tao ay hindi nga daw kami kainisan. Dahil marunong nga kami mga maring makisama o sa mga simpleng gawaing bahay lang, ganun. Yun nga ang gusto nga namin na pagpapalaki nga kay Gail. Dahil ang tahanan ang una nga nating paaralan. Kaya bilang magulang ay kailangan ko na nga rin mga maring turuan si Gail. Di ba napaka-advance ko mag-isip. Pero syempre ganun talaga mga maring, ay lalo't magulang na nga kami ni Ran. Yun naman nga yung mga itik nga natin, gutom na gutom ka lalangoy, kaya ay nagsisipag-agawan na naman nga at umalis na nga rin pala sila ngayon. Kapag nga wala naman talagang gagawin dito ay umuwi na nga rin sila mga mare kasi nakakainip nga rin. Kinahaponan naman nga ay bumili nga pala ng hollow block nga itong sira, iniligay nga nila dito. Bali kasi mga mare naging marupok na nga rin itong mga sako. Kaya ito na nga lang din naisipan
pa nila mga mare, hollow blocks, kaysa nga bumili nga ulit pa tayo ng sako. Ito na lang, mas matagalan pa. Hindi na nga ganun kaputik siya mga mare. Ito nga si Kuya Richard, tingnan nyo naman, napakalakas, ang daming binubuhat na hollow block. Medyo kinakabahan nga kami mga mare, kung magtatanim nga ulit tayo ngayon baka bahain na naman nga. Kaya medyo nag-aalangan nga din kami mga mare kung magtatanim nga tayo. Kaya lang hihinayang naman nga kami sa panahon. Pero tingin ko mas maganda rin pala mga maring hollow block ngayong ilagay. Mas naging maganda siya. Tapos direkta mo na nga sa lupa. Siguro mas maganda nga magiging pananim natin. Parang kailan nga lang sobrang verde nga dito. Ngayon wala na. Lord, maraming salamat po sa lahat ng blessings. Syempre sa inyo mga mare, paano ba yun? Bukas na lang ulit.